Isang maganda at mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Maligayang araw ng Panginoon at welcome po sa ating lingguang pagsamba dito sa Grace Fellowship Church of Alabang. Ang GFC po ay isang simbahang may malayang pamumuno. Binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipan ng pamumuhay sa isa't isa sa ating pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo at pagpapahayag ng Kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang ating statement of faith sa ating website, gfc.com.ph. At kung kayo man po ay bumibisita at may mga katanungan, mangyari lamang po na lumapit sa ating reception table sa tabi lamang po ng entrance. Pagkatapos po ng ating panambahan, at ikalulugod po naming sagutin ang lahat ng inyong mga katanungan. At sa hapon pong ito, ating ipagpapatuloy ang ating serye mula sa 2 Korinto at ang ating kapatid na si Brother Josh Ngan ay mga ngaral mula sa Kabanata 11, mga talatang 16 hanggang 29. Kung saan paalalahanan ni Pablo ang iglesia na huwag magpadala sa mga huwad na guro na nagmamalaki sa kanilang mga sarili, kundi kilalanin lamang at pagkatiwalaan ang isang pangalan, si Jesus. Ang pangalan na higit sa lahat ng mga pangalan. Gaya nga po ng sinasabi sa Kawikaan 18:10, ang pangalan ng Panginoon ay isang toreng matibay, tinatakbuhan ng matuwid, at doon siya ay tiwasay. Ang kanyang ngalan lamang ang ating kanlungan, ang kanyang ngalan ang nagliligtas, ang kanyang ngalan ang nagtataguyod sa lahat ng Panginoon, ng panahon. Kung kaya't inaanyahan ko pong lahat na may kakayanan na maaring magsitayo at sa pusong nagtitiwala sa pangalan na higit sa lahat, sabay-sabay po nating awitin, ngalan mo. Sikat ng bagong araw, ika'y nagbibigay tanglaw sa puso tungo sa'yo, ang papuri sa ngalan mo. Ngalan mo ay isang toreng matibay, ngalan mo, kanlungan walang katulad, ngalan mo, mga bansa'y ipagdiriwang, walang magliligtas kundi ang ngalan mo. Jesus, kami tumutulong, bigyang lakas aming puso, mamuhay para sa iyo, bilang papuri sa ngalan mo. Ngalan mo ay isang matibay, ngalan mo, kanlungan walang katulad, ngalan mo, mga bansa'y ipagdiriwang, walang magliligtas kundi ang ngalan mo. Isang toreng matibay, ngalan mo, kanlungan walang katulad, ngalan
bansa'y ipagdiriwang, walang magliligtas kundi ang ngalan mo ay isang toreng matibay. Ngalan mo, kanlungan walang katulad. Ngalan mo, mga bansa'y ipagdiriwang, walang magliligtas kundi ang ngalan mo. Amen. Ang mga pagdurusa ni Pablo ay nagkakaroon lamang ng tunay na kahulugan sa liwanag ng krus, sa mga banal na sugat na tagapagligtas na kanyang ginagaya. Gaya nga po ng sinabi sa Isaias 53:5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan, ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Habang ating pong pinagninilayan ang pag-ibig ni Kristo na nagdusa para sa atin, ang pag-ibig na nagbigay ng kahulugan sa mga paghihirap ni Pablo at maging sa atin na rin. Sabay-sabay po nating awitin, Ulong Di Nasasaling. Ulong di nasasaling, ngayo'y sinugatan, hinamak ng lubusan sa koronang subyang, larawan ng bighati, sa dating malwalhati, o kanyaring hari. Panginoon ng buhay, ngayo'y pumapanaw, aking nabalitaan, anong kagalakan, ang iyong batang pasanin ay para sa amin, ang kasalanan namin ang iyong inaangkin. Di mailalarawan ang kaligayahan sa kahaliling buhay na iyong inialay. Huwag hayang magmaliw ang aking pag-ibig, ang katapat ay laging manatili sa akin. Sa sarili po nating paglalakbay sa buhay na puno ng pagod at kabigatan, tulad ng kay Pablo, natututo rin tayong tumakbo sa Diyos lamang bilang ating kanlungan. Siya ang nakaririnig ng daing ng mga may pusong wasak at nagbibigay ng lakas
sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sabi sa awit 62:8, magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng Panginoon, sa lahat ng panahon o bayan. Ibuhos ninyo ang inyong puso sa Kanyang harapan. Para sa atin, ang Diyos ay kanlungan. Taglayang pag-asang ito, sabay-sabay po nating awitin, Dear Refuge of my weary soul. Dear refuge of my weary soul, on thee when sorrows rise, on thee when waves of trouble roll, my fainting hope relies. To thee I tell each rising grief, for thou alone canst heal. Thy word can bring us sweet relief for every pain I feel. But oh, when gloomy doubts prevail, I fear to call thee mine. The springs of comfort seem to fail, and all my hopes decline. Yet, gracious God, where shall I flee? Thou art my only trust, and still my soul would cleave to thee and prostrate in the dust. Hast thou not bid me seek thy face, and shall I seek in vain? And can the ear of sovereign grace be deaf when I complain? No, still the ear of sovereign grace attend the mourner's prayer. Oh, may I ever find access to breathe my sorrows there. Thy mercy seat is open still. Here let my soul retreat. With humble hope attend thy will, and wait beneath thy feet. Thy mercy seat is open still. Here let my soul retreat. With humble hope attend thy will, and wait beneath thy feet. Amen. Papuri sa Diyos. Manatili po lamang tayo nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita. Mga awit, 34, talata 15 hanggang 22. Ang mga mata ng Panginoon ay sa matuwid nakatitig, at sa kanilang daing bukas ang kanyang pandinig. Ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama, upang tanggalin ang alaala nila sa lupa. Kapag ang matuwid ay humingi ng saklolo, ang Panginoon ay nakikinig, at inililigtas sila sa lahat nilang mga gulo. Ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak
at inililigtas ang may bagbag na diwa. Marami ang kapighatian ng matuwid, ngunit iniligtas yan ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. Lahat nitong mga buto ay iniingatan niya. Sa mga iyon ay hindi mababali ni isa. Ang masama ay papatayin ng kasamaan, at ang mga napupuot sa matuwid ay hahatulan. Tinutubos ng Panginoon ang buhay ng mga lingkod niya. Walang hatulan ang sinumang nanganganlong sa Kanya. Maaari na po tayong umupo para sa panalangin. Thank you, Kuya Romel. One of my favorite verses sa awit. The Lord hears our cries. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa hapon na binigay niyo sa amin ngayon na oras na ito upang kami ay magtipon-tipon bilang magkakapatiran na sumasamba sa inyo. Panginoon, maraming salamat na dinala niyo kami rito ng ligtas. Alam namin na marami pa rin sa aming mga kapatiran ang may sakit. And Lord, kayo na pong bahala. Sana po'y pagilingin niyo sila. At sa panahon din na sila'y may dinadamdam sa kanilang physical na katawan, Lord, sana po gamitin niyo rin po itong pagkakataon na ito na sana sila mismo ay lumapit at mas lalo pang mapalapit sa inyo. Panginoon, kami humihingi ng tawad kung may mga pagkakataon na kami ay hindi naging tapat bilang iyong mga alagad. Marahil, Lord, tulad lang nung lesson namin nung Huwebes, kami ay nagalit at nagpa-control sa aming emosyon. Baka may nasaktan kaming minamahal namin na baka kapamilya namin, katrabaho, o baka nga hindi namin kilala, nabuntungan namin ng aming galit at kami ay humihingi ng tawad, Panginoon. Naway, Lord, pakita niyo sa amin kung saan kami nagkukulang. Na sana, Lord, na bago pa kami magalit o magkaroon nung inis o yung umpisa pa lang, gisingin niyo na kami. Ipaalam na ninyo sa amin na mali ang aming ginagawa. Gawin niyo kaming alerto, sensitibo kung saan ba ang tama at mali. Panginoon, alam namin na makakayanan lamang namin ito kung kami ay aasa sa inyo. Kaya ngayon, Lord, kami ay umaasa sa inyo. Maraming salamat, Lord, sa inyong kapatawaran na inyong binigay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. And Lord, tinataas po namin sa inyo ang aming church. Tinataas po namin sa inyo ang aming pastor, isa sa aming mga pastor na si Pastor Pedro na nasa Dubai po ngayon. I-bless niyo po siya, ingatan niyo po siya, at i-bless niyo rin po kung saan siya uma-attend na service ngayon kasama ang aming mga kapatiran mula sa Dubai. And Lord, tinataas din po namin sa inyo ang mga ibang ministries, Lord. Salamat po dun sa successful na conference kahapon ng Women of Grace. Lord, sana po ay gamitin niyo po ito upang mas lalo pang lumalim ang pagmamahal ng mga kababaihan sa aming iglesia, Lord, para sa inyo. At Lord, sana po makita rin nila na pinapahalagahan ninyo ang kababaihan. Na meron po silang lugar sa iyong iglesia at meron din po silang lugar even sa ministry, Lord, upang turuan din ng iba pang mga kababaihan. And Lord, we pray na sana po ay maging effective ito. And Lord, hindi lamang po yun, nagpapasalamat din kami sa Men of the Word, yung mga kalalakihan naman din po. We pray, Lord, na sana po ang mga kalalakihan dito sa church namin ay mag-step up at mamuno sa kanilang kabahayan. At matuto, Lord, na i-lead ang kanilang mga pamilya, asawa, anak, papunta sa inyo, na naaayon sa inyong salita. Lord, gamitin niyo po sila upang mas lalo pang lumaganap ang inyong salita. And Lord, sa oras na ito, tinataas po namin sa inyo ang aming pag-aaralan na 2 Korinto, chapter 11.
Sana po ay tanggalin ninyo ang mga distractions sa aming kaisipan. Buksan niyo po ang aming isipan at lalong-lalo na po ang aming puso upang maunawaan namin kung ano ba ang nais ninyong ihatid sa amin. Lord, salamat po sa pagkakataon na ito. Maraming salamat po sa inyong anak na si Jesus. At maraming salamat po sa church din na ito. We love you, Lord. In Christ's name we pray. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maanyayahan ko po sana ang mga kakaya po, tayo po ay tumayo at babasahin ko po ang ating passage for today. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa pangalawang Korinto, chapter 11, verses 16 to 29. At ito po ay babasahin ko na. In verse 16, inuulit ko, huwag isipin ng sino man na ako'y hangal. Ngunit kung gayon ang inyong iniisip, tanggapin ninyo ako bilang isang hangal upang ako rin ay makapagmalaki ng kaunti. Ang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi ayon sa Panginoon, kundi bilang hangal sa ganitong mapagmalaking pagtitiwala. Yamang marami ang nagmamalaki sang-ayon sa pamantayan ng tao. Ako may magmamalaki, sapagkat may kagalakan ninyong pinagtitiisan ng mga hangal, palibhasay marurunong kayo. Sapagkat pinagtitiisan ninyo ito kapag inaalipin kayo, o kapag nilalapa kayo, o kapag kayo'y pinagsasamantalahan, o kapag pinagyayabangan, o kapag kayo'y sinasampal sa mukha. Sa aking kahihiyan ay dapat kong sabihin, napakahina namin sa ganito. Ngunit kung ang sino man ay malakas ang loob na nagmamalaki, ako ay nagsasalita bilang hangal, malakas din ang loob ko na ipagmalaki iyon. Sila ba'y mga Hebreyo? Ako man. Sila ba'y mga Israelita? Ako man. Sila ba'y mga binhi ni Abraham? Ako man. Sila ba'y mga ministro ni Kristo? Ako'y nagsasalita na parang isang baliw. Lalo pa ako na mas maraming pagpapagal, mas maraming pagkabilanggo, nang di mabilang na bugbog at malimit na mabingit sa kamatayan. Sa mga Hudyo ay 5 ulit akong tumanggap ng 40 hagupit, kulang ng 1. 3 ulit na ako'y hinampas ng mga pamalo, minsan ako'y pinagbabato, 3 ulit na akong nawasakan ng barko, 1 araw at 1 gabing ako'y nasa laot. Nasa madalas na paglalakbay, nasa panganib sa mga ilog, panganib sa mga magnanakaw, panganib sa aking mga kababayan, panganib sa mga hintil, panganib sa lungsod, panganib sa mga ilang, panganib sa dagat, panganib sa kasama ang mga huwad na kapatid. Sa pagpapagal at hirap, sa mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, giniginaw at hubad. Bukod sa mga bagay na nasa labas, ako'y araw-araw na nabibigatan sa mga alalahanin para sa mga iglesia. Sino ang mahina at ako'y hindi mahina? Sino ang natitisod at ako'y di nag-iinit? Maaari na po kayong umupo. Saglit lang, kunin ko lang yung tubig ko. Thanks, Kuya Jack. Ang haba eh. Kailangan po nating maalalahanan kung ano ba ang konteksto ng ating pinag-aaralan. Ang mga taga-Korinto ay naaakit ng mga bulaang apostol o mga masasamang ministrong pumasok sa iglesia ng Korinto. At si Pablo, bilang ang kanilang parang nag-found ng church, nag-umpisa ng iglesia na iyon, siya yung nag-evangelize, siya yung nag-share ng gospel sa mga taga-Korinto, si Pablo ay nababahala. Ang tawag nga ni Pablo sa mga bulaang apostol na ito ay mga super apostles. Mga parang superhero sila. Pero hindi ito, hindi yan seryoso. Kumbaga parang, parang sarcastic. Mga super apostles yan. Parang tayo, di ba? Pag nakita natin yung kaibigan natin, hindi niya masyado trip yung isang kasama niya sa trabaho, sabihin natin, best friend mo. Di ba? Parang ganyan yung sinasabi ni Pablo ito, ayun na, yung mga super apostles, ayun na sila. So, alam natin, di ba, yung relationship nila with the Corinthian church, si Pablo. Alam natin na siya nag-umpisa
Tapos habang nung siya'y umalis, masaya silang naghiwa-hiwalay, pero nung pag-alis niya, may mga taong pumasok sa church at sinabi, walang kwenta si Pablo, huwag niyo siyang papakinggan. At anong ginawa ng mga taga-Korinto? Nakinig sila, naniwala sila. Anong nangyari nung bumalik muli si Pablo? Anong sabi nila kay Pablo? Hindi ka namin kailangan, huwag ka dito, dun ka na, at wala na kaming pakialam sa'yo. Anong nangyari kay Pablo? Nasaktan. Gumawa siya ng isang sulat, ang tawag doon ay yung sorrowful letter or yung sulat na hindi niya ginustong isulat, na nire-rebuke niya. Kumbaga, pinapakita niya na mali ang inyong pinapaniwalaan at ginagawa. At ang naging tugon nila sa sulat na iyon ay mabuti, sabi ni Tito, ni Titus. Kaya ngayon, sinulat niya ang 2 Corinthians para muli na silang talagang magbati at talagang iniisa-isa na ni Pablo kung ano ba yung mga pinag-awayan nila, ano bang nangyari, ayusin natin to. Pero alam natin na nung panahon na iyon, matagal magsulat. Hindi tulad ngayon na may computer tayo, walang computer noon. At hindi rin sila basta-basta nakakapagsulat. Wala silang bond paper, wala silang yellow pad, wala silang ganon. Pag nagsusulat sila, mga papyrus yan, mga iba't ibang klaseng papel na mahirap kunin. Kaya yung art ng pagsusulat, matagal yan. Kaya nung sinusulat ni Pablo tong liham na ito, maaaring tumagal to ng mga araw at maaaring mga linggo. At dahil doon, habang sinusulat niya to, ay nakakarinig siya ng mga updates o balita tungkol sa Corinthian Church. And most probably, isa sa mga update na narinig niya, meron pa rin mga taga-Korinto na sumusunod at naniniwala dito sa mga bulaang apostol na mga ito. Kaya sinumulan niya muling ipagtanggol ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paghahambing sa mga super apostol at sa kanyang sarili. Itong mga super apostol na ito ay inaatake lahat na tungkol sa kanya. Kinikriticize na lahat. Diba? Maintindihan pa natin sabihin mali yung tinuturo niya, anto ganyan. Pero ano sinasabi tungkol kay Pablo? Hindi naman magaling magsalita. Pangit. Diba? Pangit. Di siya, sabi nga nila, ang gaganda ng mga sulat, pero pag dumating dyan, ba't ganyan itsura niyan? Walang dating, walang presensya. Kulang na lang nga sabihin nila, pangit. Di ba parang napakasakit naman nun? Pero ganun sila Ganun yung sinasabi nila, walang presensya, walang appeal, walang dating. Tapos, pati rin yung kanyang paraan ng pag-alaga at pagtulong sa simbahan sa pamamagitan ng pagtatrabaho para hindi siya bibigyan ng pera ng mga taga-Korinto or ng ibang churches. Kinutya rin. Alam mo, Pablo, ba't di ka binabayaran? Alam ko rin, ba't di ka tumatanggap ng bayad? Kasi alam mo, hindi ka magaling na tagapagsalita Alam mo na hindi ka worthy. Pero pinakita ni Pablo na itinuro last week ni Pastor Pedro na ginagawa niya iyon hindi dahil sa hindi siya magaling. Kung yung ginagawa niya yun para tumulong, para alagaan sila. Ang nakakalungkot, ginawa na nga yun, nagsakripisyo na nga siya, yun pa yung ginamit laban sa kanya. Kaya sa susunod na mga talata, tuluyan pang ipagtatanggol ni Pablo ang kanyang sarili. Magsisimula na siyang makipagtalo, argumento, batay sa kung paano sila makipag-argumento. Napilitan na si Pablo na ipagtanggol ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pakikipagtalo gamit yung kanilang terms or yung termino nila. Sa pamamagitan ng, tulad sabi sa Proverbs, ng pagsagot sa mga hangal ayon sa kanilang kamangmangan. Ngunit, ibinaliktad ni Pablo yung kanilang pamantayan. Sila ang tinitignan nila yung tagumpay at galing. Sa halip, si Pablo, imbis na ilista ang kanyang mga tagumpay, inilista niya ang kanyang mga paghihirap para sa kapakanan ng iglesia. Alam niyo po, sa mundo ng negosyo, sa mga kumpanya, meron tayong tinatawag na measurement ng success or effectiveness. Ang tawag po dito ay KPI.
Alam niyo po yun, yung malala na yung mga sa big companies. Key performance indicator. Kumbaga, ito yung measurement kung tama ba ginagawa natin. Ano yung key performance indicator natin? Ano yung senyales na okay tayo, magaling tayo, kumikita yung negosyo natin? So yung iba, titignan nila, magkano ba sales natin? Mataas ba? Yung iba naman, titignan nila, gaano ba karami tayong nalalabas na proyekto? Ilan ba yung nagagawa natin buwan-buwan? Ilan ba yung natatapos natin buwan-buwan? Mababa ba? Mataas ba? Kung mababa, edi sablay. Pag mataas, edi success tayo. Okay yan. Yung mga taga-Korinto, meron din silang sarili nilang spiritual na KPI. Meron silang pamantayan kung ano ba ang mabuti. Ang nakakalungkot, humanga sila sa mga tinatawag natin na super apostol. Ang mga super apostol na ito ay magagaling magsalita, charismatic, at mukhang successful. Maraming tagasunod, maraming followers, sikat, 'di ba? Baka nga mayaman. At para sa kanila, yun na ang sukatan ng tunay na pagiging lingkod ng Diyos. Naniwala sila eh. Kaya nga sabi nila, si Pablo hindi ganyan. Yun na yung naging pamantayan nila. Yun na yung naging sukatan nila. Yun na yung naging KPI nila. Ngunit, makikita natin sa ating teksto, babalik ta rin ni Pablo ang kanilang panukat. Ipapakita ni Pablo sa kanila na ang pamantayan ng Diyos ay hindi tulad ng pamantayan ng mundo. Ang tunay na sukatan ng isang tapat na lingkod ni Kristo ay hindi makikita sa kanyang karangyaan o kanyang tagumpay, kundi sa kanyang pagtitiis, sa kanyang kababaang loob at pagdurusa sa pagsunod kay Kristo. Kaya sa Corinto chapter 11, verses 16 to 29, makikita natin ang dalawang katotohanan na nagkukumpara sa pagmamapuri ng mga super apostol at sa kung ano ang itinuturing ni Pablo na karapat-dapat ipagmalaki. Upang matutunan natin suriing ang ating mga sarili. Ano nga ba talaga ang mahalaga sa ating buhay? Kaya dalawang punto po. Una, mag-ingat sa hangal na pagyayabang na ayon sa mundo. At pangalawa, pahalagahan ang tunay na pamantayan at kalwalhatian ng makadiyos na pagmamalaki. Umpisahan na po natin. Verse 16, inuulit ko, huwag isipin ng sino man na ako'y hangal. Ang susunod na 6 na talata ay isang paunang salita, introduction, preamble, bago ipahayag ni Pablo ang kanyang mga credentials. Diba? Nakita natin yun kanina. Para itong paalala o disclaimer. Saglit lang bago ko sabihin to, nais ko munang linawin. Sabi niya, huwag isipin ng sino man na ako'y hangal. Inuulit ko. Bumabalik ito sa verse 1, kung saan sabi ni Pablo, pahintulutan ninyo ako maging mangmang sandali. Pero ang sinasabi ni Pablo, pero huwag niyong isipin na tunay akong hangal o mangmanga, pero pagbigyan niyo ako. Parang sinasabi niya, sa pagkakataong ito lamang, ipapakita ko sa inyo ang gusto ninyong makita. Para malinaw. Para malinaw na para sa inyo. Pero hindi ako ganito at ayokong nagyayabang, ayokong nagmamalaki. Pero gagawin ko ito para makita ninyo kung ano ba yung hinahanap ninyo. Sabi niya, huwag isipin ng sino man na ako'y hangal. Ang isang hangal ay hindi isang taong, hindi yung tinutukoy dito ni Pablo yung medyo slow o parang clown na mahilig lang na parang tawa lang ng tawa, okay lang, hindi masyadong malalim mag-isip. Ang sinasabi ni Pablo dito na isang hangal, ang isang hangal ay isang tao na nawala na sa tamang pag-unawa sa realidad. Technically, parang baliw. Ganun na. Isang taong tila nababaliw o nasisiraan na ng pag-iisip. Kaya pag sinabi ni Pablo na
huwag niyo akong isipin na ako'y isang mangmang o hangal. Ang sinasabi niya, hindi talaga ako ganito. Pero yung nais ninyo marinig sa akin, yung pagmamayabang, ang isang Kristiyano hindi dapat nagyayabang. Pag ang isang Kristiyano ay nagyabang, ang sinasabi niya parang hindi talaga Kristiyano yun dahil ika'y niligtas na ng Diyos, ngayon nagyayabang ka ayon sa pamantayan ng mundo. Niligtas ka nga ng Diyos mula sa mundo tapos ngayon nagmamalaki ka. Pero sabi ni Pablo, gagawin ko ito. Pero sana wag niyong isipin na ako'y isang hangal. Pero sinabi na rin siya ni Pablo, ngunit kung gayon ang inyong iniisip, hindi niya makontrol Kasi posible talaga na meron na ng mga taga-Korinto, ang iniisip na nila, ito si Pablo, nasisiraan na talaga to. No? Kala niya kung sino siya. Siguro ito si Pablo mahina, talaga merong nababaliw na to. Sabi ni Pablo, kung ganun talaga ang tingin niyo sa akin ako'y isang hangal na o baliw, di at least man lang tanggapin ninyo ako. Kahit bilang isang mangmang. Pakinggan ninyo ako. Pahintulutan ninyo ako magsalita. Bigyan niyo ako ng pagkakataon. Pagtiisan niyo ako kahit sandali. At bakit daw? Sabi niya, upang ako rin ay makapagmalaki ng kaunti. Tanggapin ninyo ako. Hayaan niyo akong magyabang. Hayaan niyo akong magmalaki. Hindi dahil sa gusto ni Pablo. Hindi dahil sa gusto ni Pablo. Ginagawa niya ito dahil no choice na siya. Kumbaga, nasa corner na siya Wala na siyang masabi. Lahat ng sabihin ko, lahat ng gawin ko, ginagamit ninyo laban sa akin. Kaya ngayon, sige, ibibigay ko sa inyo kung ano yung gusto nyo. Pero hindi ako ganito. Verse 17, ang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi ayon sa Panginoon, kundi bilang isang hangal sa ganitong mapagmalaking pagtitiwala. Hindi sinasabi ni Pablo na hindi na to God's word. Itong portion na to, hindi na to inspired or hindi na to salita ng Diyos. Hindi po, hindi yun ang tinutukoy ni Pablo. Sa halip, pinapakita lang niya sa iglesia ng Korinto na ang sasabihin niya ay hindi na naaayon sa ehemplo ni Jesus dahil kabaliw-baliw kumbaga. Hindi ito kung ang paraan ni Jesus ng pamumuhay. Hindi ito sumusunod sa halimbawa ni Kristo. One characteristic of Jesus na mapapansin niyo is kababaan ng loob. He is always humble. Never is He prideful. Kaya nga si Pablo, kung papansin ninyo, ang dami niyang disclaimer, wait lang, hindi ako ganito, parang baliw pag sinasabi ko to. Kasi hindi siya mapalagay. Feeling niya na konting sabihin lang niya na tungkol sa kanyang sarili, maaari na itong makonsidera bilang isang pagmamayabang. And ayaw niya yun. Ayaw niya na magkaroon ng problema. Ayaw niya na makita ng mga tao na siya'y nagyayabang dahil yun ay hindi isang karakteristik ng isang Kristiyano. Kaya ang sinasabi niya ay ito ay isang bagay na ginagawa ko lamang dahil no choice na ako. Hindi dapat ito ginagawa ng Kristiyano, lalo na ng isang leader ng simbahan. Isang taong tinubos ni Kristo na nabubuhay ayon sa Kanya ay mamumuhay ayon sa pamantayan ng mundo at ipagyayabang pa ito. Walang ganon. Walang ganon. Kaya nag-iingat si Pablo. At sasabihin ko na po, ngayon pa lang, na yung ginawa ni Pablo na pagmamalaki ay hindi isang kasalanan. Dahil nagsasabi lamang siya ng katotohanan para ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga paninira ng kanyang mga kaaway. At kung titingnan nyo nga yung laman ng kanyang mga sinabi, hindi nga siya
makikita bilang isang tagumpay sa mata ng mga mundo eh. Iibahin niya yung pamantayan eh. Pero para kay Pablo, napakalapit na sa pagmamayabang sa makamundong paraan yung gagawin niya. At ayaw niyang madungisan ang pangalan ni Kristo. Kaya kailangan niyang linawin, hindi ito gaya ng gawain ng Panginoon. Hindi ito sinasabi ayon sa Panginoon. Pero Kuya Josh, nagyabang pa rin si Pablo, di ba? Oo. Pero makikita nyo kung ano ang nilalaman ng kanyang ipinagyayabang mamaya. Muli niyang binibigyan ng kahulugan, bagong kahulugan, kung ano ba ang karapat-dapat ipagmalaki. Binago niya ang pamantayan kung ano ba dapat ang hinahanap sa isang tao, sa isang pananampalataya. Kaya in verse 18, sabi niya, yamang marami ang nagmamalaki sang-ayon sa pamantayan ng tao, ako may magmamalaki. Marami daw nagmamalaki sa Korinto. Meaning marami siyang kalaban. Marami siyang kalaban doon. Marami din siguro ang nagnanais na kunin yung credit. Alam niyo yun? Parang sila yung maging bida. Kaya yung tinuro ni Pastor Pedro last week, di ba? Sabi ni Pablo, ipagpapatuloy ko to. Kahit pinagtatawanan niyo ako na nagtatrabaho ako, kahit ayaw nyo na nagtatrabaho ako, ipagpapatuloy ko to dahil mahal ko kayo. At para walang iba pang magsasabi na kami rin ay tulad ni Pablo. Parang sabi ni Pablo, para makita ninyo na kami lang ang gumagawa nito. Kami lang ang naghihirap para sa inyo. Pero maraming iba nagmamalaki. Sinasabi pa nila, mas magaling pa nga kami kay Pablo eh. Kaya kayo naging successful, Corinthian Church, dahil sa amin, hindi kay Pablo. Ang sabi dito, nagmamalaki ayon sa pamantayan ng tao. Ito ay ayon sa pamantayan ng mundo. Isang mundo na namumuhay na hindi naniniwala sa Diyos. At nagtitiwala lamang sa panlabas na anyo kung ano ang nakikita ng mga mata. Pinagmamalaki nila kung ano ang kanilang mga itsura. Kaya yung sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 12. They take pride on the outside. Pinagmamalaki nila yung panlabas na kaanyuan at hindi ang nasa puso. Pero ang sabi ni Pablo, ako may magmamalaki rin. Anong rason? Bakit siya magyayabang? Bakit siya magmamalaki? Upang makita ng mga taga-Korinto ang kahangalan sa kanilang pangangatwiran at kanilang pag-iisip. Alam niyo po, yung kayabangan at yung pagmamataas, yun po yung talagang makikita ninyo. Isa siyang katangian na madalas yung mga false teachers meron. At makikita niyo po na yung pagyayabang o yung pagiging pagmamataas, hindi niya makikita kay Kristo. Si Pablo hindi po ganito. Pero kung titignan ninyo, yung mga kalaban ni Pablo, ganito sila. Ang nakakalungkot po, nangyayari rin ito sa mga simbahan ngayon. Lalo na sa mga pastor. Alam niyo po na naniniwala ako na kaya si Pablo nangangamba siya ayaw niya Kasi the temptation is there to abuse your authority. Maging mapang-abuso kang leader ng church. Kaya ang sinasabi ni Pablo, hindi dapat ganun. Hindi ka dapat nagmamalaki. Hindi ka dapat nagyayabang. Kaya dapat mag-ingat po tayo. Mag-ingat tayo. At lalo na, bilang isang Kristiyano, kahit hindi ka po pastor, hindi ka po teacher, bilang isang Kristiyano lamang, sumusunod ba tayo sa ehemplo ni Jesus ng kababaan ng loob? Yung mga super apostol, hindi. Kaya sabi sa verse 19, ito, sapagkat may kagalakan ninyong pinagtitiisan ang mga hangal, palibhasay, marurunong kayo. Sabi na ni
Pablo, magyayabang ako. Magiging tulad ako ng isang hangal. Bakit? Dahil may kagalakan ninyong pinagtitiisan ang mga hangal. Palibhasay, napaka marunong ninyo. Malugod ninyong tinitiis yung mga hangal. Tandaan po ninyo, napaka-lupit. Malupit tong mga taga-Korinto. Lahat na lang ng gawin ni Pablo, inaway na nila. Pablo, nagtatrabaho ka. Para sa amin, ayaw namin yan. Pablo, sulat ka ng sulat. Para sa amin, ayaw namin yan. Pablo, dumating ka dito, hindi mo kami inaaway, ayaw din namin yan. Pablo, ganyan ka magsalita, ayaw namin yan. Lahat na lang. Pero dun sa mga super apostol na dumating, oy, welcome sa church namin. Po kayo dyan, ganon. Ay, Pablo, nandito ka, dun ka muna sa labas. Kung titignan nyo pa kung paano sila tratuhin ng mga super apostol, mas lalo kayong mapapakamot ng ulo. Kaya ang sabi ni Pablo, nagagalak kayong tanggapin sila. Sabi niya, napakawais ninyo siguro, napakamarurunong. Kita niyo yung sarcasm ni Paul? Hinusgahan nila ang kanyang itsura, pananalita, ang kanyang kayamanan, pero napakabait sa mga huwad na apostol. Kaya siguro, ang sabi ni Paul, basically ito yung sinasabi ni Paul siguro kung kumilos ako tulad nila, papakinggan din ninyo ako. Siguro kung tulad nila ako, kung maging ganyan din ako, mayabang din ako, mapagmataas din ako, siguro tatanggapin ninyo ako. Nagugulat si Pablo. Bakit niyo tinatanggap itong mga to? Di sige, kung dahil tinatanggap niyo ang ganyang pag-uugali, di ganitong uri na rin ng pag-uugali ang ipapakita ko sa inyo. Tiyak meron kayong puwang or lugar para sa akin, si Pablo na hangal. Dahil napaka marurunong ninyo. Pinapakita na ni Pablo yung kayabangan nila. Maaari nga kasi dahil meron na silang parang iniisip nila napakahusay na nila. Bakit? Bakit iniisip nila napakahusay nila? Ang katotohanan, pag pumunta kayo sa 1 Corinthians, sasabihin ni Pablo sa kanila, alam niyo mga taga-Corinto, di ba, kung sino kayo? Na sa mundo sa mata ng tao, kayo'y hindi mga outstanding citizens. No one is noble. Di ba, in the eyes of the world, mangmang nga kayo Sabi niya sa unang Korinto, wala kayong maipagmamalaki sa mundo, pero mahal ko kayo. Yun yung sabi niya sa unang Korinto. Pero ngayon, sa 2 Corinthians, ano na yung sinasabi ng mga taga-Korinto? Mas magaling kami sa iyo, Pablo Huwag ka dito. Huwag ka na dadating dito. Tignan mo ngayon nagtuturo sa amin, napakagaling, taga-Jerusalem. May daladalang sulat mula sa mga taga-Jerusalem. Ikaw, nasan sulat mo? Ay, wala. Hindi ka namin kailangan. Kailangan namin yung mas magaling. Eto, mas magaling magsalita. Kaya alam natin na recent lang to, yung kanilang pagyayabang. Hindi marami sa inyo ang marunong ayon sa pamantayan ng tao. Ngayon, nandito na si Super Apostle, nandyan na yung sulat niya, ang galing magsalita, at marahil siguro nakikita din ng mga taga-mundo, ng mga pagano sa Korinto, sinasabi nila, uy, grabe yung Kristiyanong yan, napakahusay magsalita, siguro matalino nga yan. Siguro yung tenga ng mga taga-Korinto yung napalakpak. Ay, yan. Finally, nakikita ng mga mundo na hindi tayo katawa-tawa. Finally, ngayon, kita na nila na tayo magagaling din at mahuhusay. Kaya nung dumating si Pablo doon, galit nga yung mga pag-ano kay Pablo Ano sabi nila? Pablo, wag ka dito kasi hindi na kami tatanggapin ng mga taga-mundo. Hindi na kami magagaling kung nakita ka nila dito. Nabulag na sila.
mula sa katotohanan. Hindi na nila nakikita ang mga kasinungalingan ng mga super apostol na ito at ang kanilang mga agenda, ang kanilang mga hidden motives laban kay Pablo. Alam niyo po, yung mga taga-Korinto, mali na talaga yung kanilang pagsisiyasat at pagsusuri sa lahat. Mali ang kanilang pagsusuri kay Pablo. Sabi nila kay Pablo, Pablo, inferior ka. Hindi ka namin kailangan. Tinignan nila yung super apostle, mali din yung kanilang pagsusuri. Bakit? Sabi nila, yan ang kailangan namin. Kayo ang magtuturo sa amin. Kayo ang magsishepherd sa amin. At mali din ang kanilang pagsusuri sa kanilang sarili. Bakit? Iniisip nila, alam na namin kung anong tama at mali. Alam namin kung ano yung kailangan namin. At Pablo, ikaw, di ka namin kailangan. In verse 20, sabi, sapagkat pinagtitiisan ninyo ito kapag inaalipin kayo, kapag nilalapa kayo, o kapag kayo'y pinagsasamantalahan, o kapag pinagyayabangan, o kapag kayo'y sinasampal sa mukha. Nilista ni Pablo at dadaanan natin isa-isa. Una, pinagtitiisan ninyo ang pag-aalipin sa inyo. Ito'y nagpapahiwatig ng pagiging very dominant, kumbaga very controlling ng mga super apostol. Maaari nga sila'y tinatakot o pinapuwersa na gawin ang mga bagay na hindi talaga nila normal na gagawin. Ang sinasabi siguro ng mga super apostol, kami ang may autoridad, kailangan ninyong gawin, sundin ang gusto namin. Sila ay inaalipin ng mga huwad na apostol. Pinipilit silang sumunod sa kanilang mga utos. At marahil nga, even yung pagsuway nila kay Pablo, galing din sa kautusan ng mga super apostol na ito. Pero hindi na nila naiisip na, ay, baka mali yung inuutos sa atin or baka pinipilit na tayo. Bakit? Kasi bulag na sila na, ay, ang galing, ay, ang pogi, ay, matalino. Sige, gagawin namin lahat ng gusto ninyo. Kaya sabi dito ni Pablo, inaalipin na kayo. Pero hindi nila nakikita dahil nabulag na sila. Pangalawa, nilalapa. Sa ibang translation, nilalamon. Ito'y nangangahulugan ng pagkonsumo ng kanilang kayamanan. Ito'y kasakiman, greediness, ganid. Ang konteksto nito ay sinasabi, kinakain, nilalamon lahat ng kayamanan at pera ng mga taga-Korinto. Alam niyo po, isa sa mga katangian din ng isang huwad na propeta or teacher is hingi ng pera. Kung ano mang paraan, pero hingi ng hingi. Diba? May nakikita na ako sa internet, sabi ng pastor, ito lang yung binigay. Isarado niyo lahat ng pinto. Walang lalabas dito kung hanggat hindi natin nakukuha tong $10,000. Oh, hold up, diba? Kala mo kinig ka sermon, ganda dito sa church na to, ganda ng music. Kinakandado na yung pinto. Hindi na kayo makalabas. Diba meron ganon? Meron naman ibang churches, anong sasabihin sa inyo? Pag binigyan nyo nagbigay kayo ng ganitong amount, times 2 yan next week, babalik sa inyo. Times 3 yan babalik sa inyo. Diba? Siksik, liglig, at umaapaw. Uulanan kayo ng biyaya ng Panginoon. Yun ba nasa Bible? Lahat ng mga disipulo ni Jesus naghirap. Diba? Yun ba ang pangako ng Biblia? So, eto, ganun ang ginagawa ng mga super apostol. Pera ninyo, amin na. Habang si Pablo, nagsakripisyo, nagtrabaho para sa kanila, anong sinabi nila? Itong mga super apostol nagpapabayad, ikaw hindi. Tayo isipin natin, sino kakampihan natin? Yung nagpapabayad o hindi? Siyempre yung hindi. Sila, ano ginawa nila? Di ka nagpapabayad. Sabi na mali ikaw. Di ba? Parang, paano nangyari yun? Pero ang kinampihan nila, yung mga super apostol. Kasi ang sinasabi nila, ikaw Pablo, alam mo kasi, nahihiya kang humingi ng pera kasi hindi ka magaling. Sila magaling. Kaya dapat lang bayaran sila.
si Pablo, nagtatrabaho ako para sa inyo. Tapos ngayon, dahil nagtatrabaho ako pa mali. So, yun ang nangyari. Ang pangatlo, samantalahin or take advantage. Ito po ay mas aside sa pera, maaari ding inaabuso sila sa iba't iba pang paraan. Maaari sa oras nila, sa kabaitan nila, sa bahay nila. Kumbaga, hindi lang kinukuha ang pera ninyo, sinasabi, ito gawin mo para sa akin, ito gawin mo para sa akin, gawin mo ito para sa akin. Sa lahat ng pagkakataon, sa bawat paraan, sinasamantala nila ang mga taga-Korinto. Pang-apat, itinataas nila ang kanilang sarili o pinagyayabangan. Or they're lording it over. Pinapakita nila na mas mataas kami sa inyo. Nagmamataas kami, kataas-taas kami. Ang sabi, parang pinapakita nila sa mga taga-Korinto, dapat nga magpasalamat kayo, nandito kami. Dapat magpasalamat kayo na isang tanyag na propeta at apostol na tulad ko ay nandito nagtuturo sa church ninyo. Pwede ako na sa Jerusalem . So parang pinapakita ng mga taga-Korinto na sila'y dakila at ang lahat ng iba pa, mga taga-Korinto man o si Pablo man, sila'y mga dyan lang sa tabi-tabi. Ito yung parang, yung imahe daw nito is parang, alam niyo yung panahon ng mga gera-gera pa, kung saan sinasakop ng ibang bansa ang iba pang mga bansa. Yung dito sa Pilipinas, anong nangyari sa atin? Sinakop tayo ng mga Kastila, di ba? Tapos natalo tayo. So anong tingin natin sa mga Kastila? Matatangkad, mapuputi, mga mas magaling sila, mas matalino sila. Kasi hindi naman yung sinabi nila nanalo kami sa gera, mas magaling kami sa inyo, mas matalino kami sa inyo, kayo ang susunod sa amin. Parang ganun din yung nangyari dun sa iglesia ng taga-Korinto. Pumasok kami dito, kita nyo to, taga-Jerusalem ako, kita nyo to, diploma kayo wala O sino mas magaling sa atin? Kami. Sunod kayo sa amin. Panglima, sampal sa mukha. Hindi ito literal, gaya ng iisipin ng iilan, pero I think ito ay figurative, pinapakita dito ang isang larawan ng mapang-abuso na leadership. Kung saan sanay silang ipahiya, sanay silang insultuhin ang kanilang mga tao. Wala silang galang, wala silang pakialam kung nasasaktan. Ang parang sinasabi na ni Pablo, pinapayagan niya na kung kahit anong gawin sa inyo. Nawalan na kayo ng respeto sa sarili ninyo. Yung hampas dito or sampal, tumutukoy ito yung isang kalkuladong insulto. Sa mga Hudyo kasi, may paraan sila kung paano iinsultuhin ka. Mas nakaka-insulto daw na sampalin ka ng pagganito kaysa suntukin ka or sampalin ka ng ganyan. Yung sampal na backhanded slap, talagang yan, parang nakakababa talaga ng pagkatao. Pag nakatanggap ka ng ganyang sampal, hindi siya masakit sa mukha, masakit siya sa damdamin. Kumbaga sa atin, parang natin is kapag tinapaktapakan na tayo, di ba? Yun yung yung pag tinapaktapakan na tayo, parang yung, ano ba yan? Tinakpak-tapakan ka na, hindi ka pa pumapalag. Sa kanila, ang ganun is backhanded slap. So, sinasabi ni Pablo, sinasampal na kayo. Pinuinsulto na kayo, pinapahiya na kayo, sinasadya nila ito, okay lang sa inyo. Ang mga taong ito ay hindi nagpapastor. Hindi sila nag-aaruga ng iglesia ng Diyos. Hindi nila inaalagaan ng mga taga-Korinto, kundi sila ay inaabuso nila. Binubuli, pinipilit. At alam niyo po si Pablo nagpakita na yan ng firm leadership. No? May mga bagay na hindi niya papayagan mangyari. Tatayuan ko to. Pero hindi siya umaabot sa punto kung saan
aabusuhin niya ang kanyang mga tao, lalo na ang autoridad na binigay ng Diyos sa kanya. Alam niyo po, ang autoridad na binigay ng Diyos sa mga ministro, sa mga pastor, limited lang kung ano ang nakalagay sa Biblia. Kaya hindi po pwede na pag wala sa Biblia, manghihimasok pa rin yung pastor. 'Di ba? Na lahat na ng aspeto ng buhay mo, papakialaman nila. Anong pangalan ng anak ninyo? Gusto nyo Calvin? Ay, hindi pwede. Gusto namin Isagani. Ay, pastor, ayoko ng Isagani. Ay, ano ka? Disobedient. Church discipline. Pastor, nasan sa Bible yun? Diba? Nasan sa Bible yun? Kaya dapat mag-ingat din tayo. Mag-ingat tayo na yung mga pinapakinggan natin, kaming mga pastor, ako tagapagturo, hindi pa ako pastor, pero yung mga pastor ninyo dito sa church na ito, kailangan namin mag-ingat din. Na yung tinuturo namin sa inyo at yung mga desisyon na ginagawa namin nila para sa iglesia ay dapat nasasakop ng Biblia. Pag hindi nasakop ng Biblia, wala nang karapatan. Na panghimasukan pa yan. Pero ang mga yung mga super apostol na to, lahat ng maliliit na bagay, pinapakialamanan nila. Saan kayo kakain mamaya? Dapat di sa Jollibee, dapat sa McDo. Mga ganun. Diba? Matatawa kayo, pero may maririnig kayong mga ganyan. May maririnig kayong mga ganyang klaseng pangyayari. At ang nakakapagtataka dito, bakit pinapahintulutan ng mga taga-Korinto na ganituhin sila? Bakit? Bakit hinahayaan nila na sila'y mabuli? Na sila'y nakawan ng kanilang pera at ipahiya at hindi igalangin? Alam niyo po, marahil yung iba sa kanila blinded na talaga. Naging codependent na talaga. Kaya sabi ni Pablo dito in verse 21, sa aking kahihiyan ay dapat kong sabihin, napakahina namin sa ganito. Basically, ang sinasabi ni Pablo, sayang, hindi kami ganun. Parang ganun yung gusto ninyo . Nakita niyo yung sarcasm ni Paul? Sabi ni Paul, tinaalagaan ko kayo, minamahal ko kayo. Pero ganun yung gusto ninyo. Di totoo nga, sayang. Sayang nga. So, totoo nga din, napakahinga ko. Mahina ako. Bakit niya sinasabi ito pa ulit-ulit? Dahil in chapter 10, verse 10, sinabi ng mga taga-Korinto, si Pablo mahina. Kaya ngayon, binabalikan ni Pablo yan, sinasabi niya ngayon, totoo, mahina ako. Kasi hindi ko kayong kayang abusuhin . Totoo nga, mahina ako. Hindi ko kayang pagsamantalahan . Kaya, nakita niya dito nakakalungkot. Pero bakit talaga nila kinukonsenti ang mga super apostles? Bakit nila pinapayagan? Bakit nila hinahayaan? Mas naniniwala pa sila doon sa mga umaabuso sa kanila kaysa kay Pablo na nagmamahal sa kanila. Dahil akala nila mas alam na nila kung ano ang tama sa mali. Ngunit hindi. Sila ay naging mga mangmang, nasilaw sila. Gusto nila ng isang ministro na nagyayabang tungkol sa kanyang mga kredensyal, kung saan siya galing, kung saan niya nakuha ang kanyang sulat ng recommendation, mga tagumpay, mga parangal, at kanyang mga followers or influence. Isang ministro na patuloy na nagyayabang tungkol sa lahat ng mabuti at matagumpay nilang nagawa. Charismatic, malamang gwapo, at magaling magsalita. Ngunit kasabay nito, pinapabayaan nila yung mga taga-Korinto, pinagsasamantalahan nila, ninanakawan nila, at hindi nila ginagalang. At okay lang sa mga taga-Korinto. Dahil bakit? Dahil sa pamantayan ng mundo, mas mahusay sila kay Pablo . Mas magaling sila .
Mas tanyag sila eh. Mas kilala sila eh. Kahit ang dami ng red flags. Diba? Ano niyo yung red flag? Parang, red flag na yan. Tigil na. Eh, ang problema, colorblind yung mga taga-Korinto. Hindi nila nakikita. Red ba talaga yan? Kaya tanong sa atin eh, ganon din ba ang standard natin? Yun ba ang pamantayan natin? Ganon ba natin sukatin din ang pagiging epektibo ng isang tao sa ministeryo o kahit sa buhay Kristiyano? Tandaan po ninyo, si Pedro, si Andrew, si Santiago, si James at si Juan, sila po ay mga mangingisda. Si Thomas po ay isang karpentero. Si Simon ay isang rebelde, namumundok, zilot. Ang mga disipulo ni Jesus, sila po ang nag-establish ng mga churches, sila ang nagtatag ng mga simbahan at nagministeryo sa mga tao. Pero kung titignan ninyo ang kanilang makamundong credential, ano ang meron sila? Peter, Pedro, hingi ko nga yung CV mo, biodata mo, gusto ko makita ano yung credentials mo. Fisherman. Tingin nyo kung nag-apply si Peter dun sa taga-Korinto, anong sasabihin nila? Tatanggapin ba nila? Tayo. Tatanggapin ba natin? Alam nyo po yung iglesia natin, yung church natin, marami tayong sinusuportahan ng ibang churches din. Lalo na sa mga poor urban areas din po. And yung mga pastor po dito, makadiyos po yung mga yan. Napakahusay magturo, magaling magturo, madaming alam sa scripture, pero madami din po sa kanila. Actually, tingin ko lahat po ay hindi pumunta ng seminary or kahit formal training ay wala po. Hindi rin sila full-time. Yung iba po ay nagtatrabaho bilang security guard, tricycle driver. Yung iba minsan sumasideline bilang construction worker. Bakit? Dahil ayaw nilang ma-overburden yung church nila, na sabihin nila sa church nila, dapat sinusuportahan ninyo ako. Hindi, gusto nila, tulungan namin yung church. Sige, trabaho kami. Imagine po ninyo kung sila yung pastor ng Corinth. Nagtatrabaho sila 12 hours daily, yun yung duty ng secure, di ba? 12 hours. Tapos, all throughout the week, Monday to Sunday, magka-counsel yan ng mga tao. Magka-conduct ng Bible studies yan. Mag-prepare yan ng sermon for every Sunday, preach week after week. Tapos pupunta sila sa mga taga-Korinto, harapin nila. Ano sabihin ng mga taga-Korinto sa kanila? Alam mo, pastor, kulang eh. Pastor, di sapat yung ginagawa mo para sa simbahan, dapat mas inaalagaan mo kami. Alam niyo po, ito yung nararanasan ni Pablo eh. Nagtatrabaho siya para sa kapakanan ng mga taga-Korinto. Tapos nung pagbalik niya, anong sabi sa kanila? Nagtatrabaho ka siguro kasi hindi ka kasing galing nung iba eh, no? Hindi ka bayad eh. Ibig sabihin, hindi ka magaling. Hindi ka tumatanggap ng bahayad dahil alam mong hindi ka karapat-dapat. Imagine, na napakasakit. Trabaho ka, gawin mo lahat ng to, wala kang tulog, prepare ka ng sermon, tapos ang unang maririnig mo dun sa church member mo, reklamo. Yun nangyari kay Pablo. Siguro inisip ni Pablo, hindi ba sapat ang ginagawa ko para sa inyo? Ginagawa ko ito para sa inyo, pero inaaway niyo pa ako. Siguro sabi ng mga taga-Korinto, sorry kasi hindi ka graduate ng seminary, kaya hindi ka namin masyado gusto, kulang pa. Hindi kayo tulad ng mga ibang ministrong pumunta dito na nanggaling sa prestiyosong universidad at seminaryo. Sila binabayaran sila kasi napakahusay nila eh. Kaya kami babayaran din namin sila. Pero ikaw, Pablo, hindi na. Okay lang naman. Magaling sila pero kahit medyo abusado, medyo mapaglinlang, medyo hindi tapat sa kanilang pamumuhay, okay lang, magaling eh. Magaling magturo. Ganda pakinggan. Bagay sa live stream. Pogi. Mga kapatid, wag natin isang tabi agad yung mga ministro at mga pastor na walang magaling na credentials. Wag tayong maging ganun. Wag nating husgahan sino man because wala silang achievement, hindi sila galing sa
napakagandang universidad o seminaryo, sabihin natin, hindi yan magaling. Alam niyo po, marami dun sa mga pastor na yun, naniniwala ako na mas karapat dapat pa na tumayo sa pulpitong ito kaysa sa akin. Namuhay sila ng tapat. Baka ngayon iba po sa kanila, Kristiyano na bago pa ako ipanganak eh. Sila'y tahimik na nagtatrabaho. Walang social media following. Hindi sikat. Ano lang ang meron sila? Purong pag-ibig para kay Kristo at sa kanyang mga tao. Kailangan natin maging maingat. Kailangan natin maging maingat. Dahil minsan masyado tayo na dahil lang sinabi ng mga tao, yung mga Christianese, mga reformed words, mga sola-sola, mga ganyan, predestination, eschatology, na tayo, galing yan, galing yan. Hindi dapat na pag narinig natin yan, isipin natin ay mahusay. Pagkatiwalaan natin yan, yung pastor ko hindi nagtuturo ng ganyan, hindi ibig sabihin walang kaalam-alam yung pastor ko dyan. Huwag agad tayong magtiwala. Dahil marami din sa kanila, papasok yan, dala-dala na yung diploma nila. Ako'y galing sa ganitong universidad, nag-aral ako dito, dapat niyo akong pakinggan. At minsan talaga, paano graduate ka? Nag-graduate nga doon yun Sige nga, pakinggan natin. Hindi ko po sinasabi na maging suspicious tayo na lahat na lang nang makita natin, baka huwad na propeta yan. Baka naman lahat ng puntahan nating church, ganun na tayo. Huwag naman ganun. Ang sinasabi ko lamang po, huwag tayong mabulag at huwag nating gamiting basehan yung mga achievements at yung credentials nila. Huwag nating gamiting basehan yung galing sila sa ganito, galing sila sa ganyan, kaya siguro napakahusay nila. Maging tulad pa rin tayo ng isang noble Berean, yung sa mga taga-Thessalonica, na sinusuri ang lahat ng dumarating sa kanila sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia. Kahit dito po sa church namin, diba? Kahit ako na nagtuturo sa inyo, kailan lang ako bumalik? Ay, hindi, matagal na rin pala. 4 years ago, diba? Check niya pa rin. Tama ba yung tinuturo ni Brother Josh? Tama ba yung sinasabi niya? Ayon ba ito sa Biblia? Dapat po maging ganun tayo. Huwag natin gamitin ang pamantayan ng mundo bilang isipin na yun yung tama, yun yung tapat na Kristiyano. Yun yung magaling na Kristiyano. Hindi po iyan ang pamantayan natin. Ang paghahatol ng Diyos kung epektibo ba o matagumpay ba ang isang Kristiyano ay ibang-iba sa pamantayan ng mundo. Kaya yun po ang ipapakita sa pangalawang punto. Ayun, mahaba, di ba? Sige. Bibilisan ko po. Number 2, pahalagahan ng tunay na pamantayan at kaluwalhatian ng makadiyos na pagmamalaki. Ngunit, ang sino man ay malakas na loob na nagmamalaki, ako ay nagsasalita bilang hangal, malakas din ang loob ko na ipagmamalaki iyon. Ayan na si Paul. Imagine nyo lang sabihin ni Paul, sige na, magiging confident na ako, pero para akong baliw dito, saglit lang. Pero sige, sabihin ko, ganun yung imahe. Kasi ayaw talaga gawin ni Paul Alam niyo, yung parang lalaki nagsasalita na cringe siya habang nagsasalita siya. Ayoko talaga gawin to, pero sige, sabihin ko na. Sige na, galing, gano'n, di ba? Na-experience na ba yun na kunyari, yung isang tao, pinipilit mong sabihin yung gusto niya sabihin na, sige na, sabihin mo na. Tapos pa siya, ayoko pero sige, sabihin ko na, pero hindi ako ganito pero sabihin ko, sige, pinipilit mo ko Ganyan yung itsura ni Pablo dito. At sabi niya, sige, gagawin ko na. Sabi niya, sila ba'y mga Hebreyo? Ako man. Sila ba'y mga Israelita? Ako man. Sila ba'y mga binhi ni Abraham? Ako man. Itong tatlong itong salita, tumutukoy lang sa isang bagay. Pero iba't ibang aspeto. Hebreyo, sinasabi lang ni Pablo dito, pinanganak akong Hudyo, may lahi akong Hudyo, at nagsasalita ako ng lengguwahe ng mga Hudyo. Diba? Sabi niya, lahi ko, Hudyo. Pinapakita rin dito na yung mga majority sa mga kaaway niya, mga Hudyo din. Mga Hudyo din. Sabi niya, ako Hudyo, pinanganak ako at nagsasalita ako ng Hudyo. Aramaic ang salita nila. Sabi niya, sunod, sila ba'y Israelita? Ito naman po ay tumutukoy sa panlipunan at kultura.
Dahil may mga Israelita po o Hudyo na pinanganak na sa Greece. So sila ay Griegong Hudyo. Ang tawag nila Hellenized Jews. So ang salita nila hindi Aramaic, ang salita nila ay Griego. At hindi lang mang po iyon. Yung kanilang mga gawian, kanilang pamumuhay ay madalas medyo Griego na rin. So ang sinasabi ni Pablo, ako hindi. Hudyo kung Hudyo. Pati siya pamumuhay, Hudyo. Kahit sa kultura, Hudyo. At ang sabi niya sunod, siya rin ay galing sa binhi ni Abraham. Ito na ang tinutukoy niya, yung pagiging relihiyoso niya. Sabi niya, ako ay galing sa isang lahi mula kay Abraham. Ang taong pinili ng Diyos upang tumanggap ng kanyang pagpapala at kanyang tipan sa lumang tipan. So sabi niya, ganun ako. Parehas lang kami. Pero in verse 23, ito na. Sila ba'y mga ministro ni Kristo? Ayan na naman siya. Ako'y nagsasalita na parang isang baliw. Lalo pa ako. Sabi ni Pablo, higit pa siya. And bigay naman siya ng disclaimer. Pero sinasabi niya, ako, higit na isang taga-ministro ni Kristo. Actually nga, ang dito, alagad eh. Isang alagad ni Kristo. Nagmamayabang siya. Hindi niya sinabi na, ako'y taga-sunod ni Kristo. Mas magaling ako kaysa sa kanila. Sabi nga niya, hindi. Mas magaling ako na alagad. Or technically, pwede na nang sabihin, mas magaling ako na alipin. Kita niyo yung pagyayabang niya. Iba. Sa totoo lang, nakakailang po kahit sino na sabihin kung ano yung mga ginagawa nila para kay Jesus. Lalo na sa isang tagapaglingkod. Kaya kung meron kayong kilala na iniisa-isa palagi sa inyo, ito ginawa ko, medyo mag-ingat na kayo kasi parang ano ba, ginagawa mo ba yan para lang maipagyabang mo? Kaya si Pablo ayaw niya eh. Ayaw niya talaga gawin eh. Mas lalo na sa atin, pag nakarinig tayo, diba, ng iniisa-isa lahat ng ginagawa nila para sa iglesia, kaso nakakalungkot kasi, wala nang choice si Pablo. Kasi kina-question siya eh. Pablo, ano bang ginagawa mo? Wala ka namang kwenta eh. Wala ka namang ginagawa para sa amin eh. Kwalipikado ka ba? May ginagawa ka ba? So isipin niyo po, anong mararamdaman ninyo kung iisa-isahin ng mga pastor niya dito lahat ng ginagawa nila Monday to Sunday? O kinausap ko si ganyan, pinag-pray ko si ganyan, kinausap ko si ganito, tinulungan ko si ganito, tinulungan ko si ganyan. Ano sabihin niya dun sa pastor? Yabang mo naman. Hindi naman kailangan malaman yan. Yabang mo eh. Pero si Pablo, kinailangan na niyang gawin eh. Bakit? Kasi sinasabi ng mga tao, Pablo, wala ka namang ginagawa eh. Kaya para alam niyo yun, si Pablo naipit na siya sa gitna na parang, kapag hindi ko sinabi sa inyo yung ginagawa ko, isipin niyo wala akong ginagawa. Pag sinabi ko naman yung ginagawa ko, anong isipin niyo? Ang yabang-yabang ko. Sala sa init, sala sa lamig. Lose-lose situation for Pablo. Pero dito natin makikita kung saan nagbabago, nag-iiba si Pablo mula sa kanyang mga kaaway. Yung mga kaaway niya, pinagyayabang, dito ako galing, ito yung galing ko, ganito karami yung sumusunod sa akin. Magaling ako magsalita, mahusay ako, sikat ako, marami akong pera. Pero si Pablo, anong pinagyabang niya? Sabi niya, pagyabang ko sa inyo yung paghihirap na dinanas ko. Hindi inilista ni Pablo ang kanyang mga tagumpay. Hindi niya sinabi na, ako yung nag-ebanghelyo, ako yung nag-plant ng church na to, ang dami kong na-share ng gospel, madaming na-save nung ako nag-share ng gospel. Nagtayo ako ng ilang simbahan sa iba't ibang lugar, nangaral ako sa iba't ibang simbahan also. Kilala ako sa iba't ibang lugar. Kung wala ako, wala yung mga churches na yan. Pero hindi niya sinabi yun eh. Sa halip, anong sinabi niya?
Nagdusa ako dito, binugbog ako dito, pinahirapan ako dito. Ito'y upang ipakita sa mga taga-Korinto na kanilang pamantayan upang matukoy ang bisa at tagumpay ng isang ministro ay hindi sa kanyang itsura, sa kanyang credential, sa kanyang kayamanan, o maging sa tagumpay ng kanilang ministeryo. Ang basehan ng bisa at tagumpay ng isang ministro or alagad ng Diyos ay nasa kanyang katapatan. Tapat ba siya nung nangyayari iyon? Sinabi ni Pablo, habang siya'y nagdurusa, nanatili siyang tapat. Habang nasa kahinaan, nanatili siyang tapat. Ngayon parang minsan nasa stuck. Sa mas maraming paggawa, sabi dito, mga pagpapagal, ito ay nagpapahiwatig ng pagsusumikap kahit na ilang beses siyang nagdurusa. Sabi nga ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10, sabi niya, lahat ng aking ginawa, si Kristo lamang yun. Hindi nga niya in-attribute sa sarili niya na akong gumawa ng lahat ng yan, na akong nagaling dyan. Hindi, sabi niya, nagawa ko lang lahat yan dahil si Kristo ang kumilos sa akin. Kaya niya sinasabi ni Pablo dito na marami akong nagawa, marami akong paghihirap na nagawa. Hindi niya sinasabi na ako yung magaling. Hindi niya sinasabi niya, si Kristo pa rin yan Kay Kristo, dahil kay Kristo kaya nagawa ko yan Kaya nga sabi niya, later on in chapter 12, nagmamalaki ko ang aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay matagpuan sa akin. I will gladly boast about my weakness. Ang lahat ng ito ay Diyos lamang. So, ang sunod sinabi niya, nag-labor siya, nagtrabaho siya, nakulong din daw siya. Alam natin, 2 beses lang siya nakulong in the book of Acts. Pero, ang sinasabi ngayon sa atin ni Pablo, meron pang ibang beses na nakulong siya. So, makikita natin na even sa libro ng Acts, sa mga gawa, marami pang nangyari na hindi isinulat ni Lucas. Marami pang nangyari kay Pablo, marami pang nangyari sa mundo noon na hindi natin matatagpuan sa Biblia. And si Pablo, sinasabi niya, nakulong ako ilang beses na. Tapos, ano pang sabi niya? Siya ay binugbog. So, malamang nagmula ito sa mga, dun sa mga sinusugod siya pag nagtuturo siya. So, inilista ko dyan kung ilang beses siyang binugbog at muntikang mabugbog. So, sa Damascus, nakatakas siya. Binaba siya sa basket. Sa Antioch, kasama niya si Barnabas o si Bernabe. Itinapon sila ng mga tao palabas ng syudad. Imagine that. Imagine nandun kayo sa loob, yung tao nandyan na, labas kayo. Kumbaga, kasama na yung paghahampas-hampas dyan. Doon kayo sa labas, kayo dito. Tapos, hindi lamang yon sa Iconium, meron also Athens, pero buti nakatakas siya. Sa Lystra naman, ito yung pinakamalala, binato at kinaladkad palabas. Alam niyo bakit sinabi dyan kinaladkad? Kasi nilabas nila si Pablo kasi akala nila patay na. Ganun kalala yung pagbubugbog nila kay Pablo. Na, di ba? Kasi pag ang tao nakita niyo yung mga video, di ba? Pag binubugbog, kasi gumagalaw Pag nakita niyo tumigil na yung pagbubugbog, kasi nakita na nila parang, pare, patay na yata. Ganun yung nangyari kay Pablo. Na, hindi na humihinga. Kinaladkad, di man lang binuhat. Kasi nga, akala nila patay na And may mga nagsasabi na baka nga talaga tumigil na yung paghinga ni Pablo nun So nilabas siya kasi nga akala nila patay na. Sa Thessalonica, nakatakas pero isang kasamahan nila ang binugbog, si Jason. Sa Berea, nakatakas muli pero muntik-muntik na. Tapos, after din ng pagsusulat niya sa Corinth, sa Corinth din mismo, nung pangatlong beses niyang bumalik, muntik na naman din siyang mabugbog, pero ang nabugbog po ay si Sosthenes, na isang Jew, na kakilala din ni Pablo. Sa Efeso, muntik na rin siyang dumugin,
At lynch, kumbaga, muntik na rin siyang muling bugbugin ng mga tao. And then sa Jerusalem, binugbog din siya ng mga Hudyo. So, yan yung mga nakalista. Pero ang sinasabi ni Pablo, marami pa. Kaya nga sinasabi nga ng iba, baka iniisip ng mga, baka daw, ano lang to, suspetsa lang. Sabi nila, baka nga kaya sinasabi nila, pangit si Pablo kasi grabe na yung dinanas ng katawan niya eh. Hindi, di ba? Isipin niyo, hindi sila tulad ng mga doktor natin ngayon, di ba, na kayang ibalik kung ano man ang nabali or sa mukha. Dati kung bugbog ka, bahala kang dumugo dyan. Yung bali mo, bahala mong ayusin yan kung paano. So, yun yung pinagdaanan ni Pablo. So, sa verse 24, sa mga Hudyo ay 5 ulit akong tumanggap ng 40 hapgupit, kulang ng isa. Ito, nakakatawa to, pero totoo to. 40 kulang ng isa kasi daw, sa dami ng hagupit, minsan nawawala sa bilang. 1, 2, 3, 4, 5. Ilan nga ba ulit? Ulit tayo. 1, 2. Kaya, yung ginawa ng mga Hudyo, sabi dapat, kulang ng isa. Kumbaga parang meron silang allowance. Para hindi tayo sumobra. Kasi ang utos daw ni Moises, 40 lang. O sige, 39 dapat ang bilang natin. So, madalas, sumusobra. Kaya 39 lang. So, nalilito sila eh. 25. 3 ulit na akong hinampas ng mga pamalo. Minsan ako'y pinagbabato. 3 ulit na akong nawasakan ng barko. 1 araw at 1 gabi ako'y nasa laot. Yung hagupit, sa mga Hudyo yon. So, pag hinuhuli siya ng mga Hudyo, hinahagupit siya. Pag ayaw nila yung pinapakinggan nilang pagtuturo niya sa sinagoga. Yung 3 ulit na hinampas ng pamalo, mga Romano naman yun. Pag ayaw din yung pinapakinggan niya. So kahit sa mga Hudyo, bugbog. Sa mga Romano, bugbog. So, kahit sa magpunta si Pablo, binubugbog siya. So, tingnan po ninyo dito, nakalagay sa Biblia natin din, isang pagkakataon lang. Pero sabi ni Pablo, 3 beses na akong binubugbog. So, actually, parang lalabas 4 eh. So, ayun, so sabi niya, binato daw siya. Yun nga, yung mutikan siyang mamatay. Kasi nga, di ba, pag nagkakagulo na, yung, alam niyo yun, yung riot na, pansinin niyo, kahit anong madakma ng tao, yun yung ihahagis nila. Washing machine. Diba? Ganun eh. Dati anong marami? Wala man washing machine, bato lang lahat. Di bato lang yung pinaghahampas nila kay Pablo. So sabi pa dito, shipwreck, 'di ba? Barko, nawasakan ng barko. Nung panahon na 'yon, common ang pagkawasak ng barko dahil wala silang way to determine kung ano bang nangyayari sa dagat pag pumalaot sila. Alam niyo naman, 'di ba, yung difference ng shore water tsaka open sea. 'Di ba? Pag open sea na 'yan, yung alon matindi na 'yan. Kaya nga sabi ng isang historian, sabi niya namamangha siya dahil wala siyang nakikitang kapitan na tumatanda. Sabi niya, ay wow, may secret, hindi tumatanda. Oo, kasi namamatay sila maaga. Yun daw ang mga kapitan ng barko, maaga mamatay kasi nga napaka-dangerous. So sabi ni Pablo, 3 beses na siyang nasi-shipwreck. Imagine that, 3 beses na hindi pa yun kasama yung kung ano yung nakasulat sa gawa. So, isang buong araw na lumulutang sa dagat. So, may isang pagkakataon, hindi sila na-rescue. Buong araw, nasa dagat lang, paalon-alon. 26, madalas na paglalakbay. Ito, panganib sa ilog, sa magnanakaw, sa kababayan, sa hintil, sa lunsod, sa mga ilang, sa dagat, sa kasama ng mga huwad na kapatid. Sorry, binibilisan ko na. Ang dami. So, nilista niya lahat ng ito bilang isang ministro ng salita ng Diyos na pinagdaanan niya. So, imagine, naglalakbay, lakad lang, malayuan. So, init, alikabok, pawis, putik, masamang panahon, pagod, lahat ng to kasama dyan. Tapos sabi niya, maraming panganib. So, tignan natin isa-isa. Panganib sa ilog. Bakit? Hindi pa maraming, walang masyadong bridges noon. Walang tulay.
Di ba dito lang sa atin, pag nakakita ka ng rumaragas ang ilog, subukan mo tawirin. Nakakamatay. So, minsan, ilog? Oo, kasi wala masyadong bridge. So, ilog, panganib sa magnanakaw dahil naglalakbay sila. Maraming mga magnanakaw. Sabi nga nila dati, noong panahon na yon, lagi sila naglalakbay bilang isang grupo dahil maraming magnanakaw. At hindi lang yon. Kung saan sila natutulog, lalo na yung mga yung mga inns, marami dyan, mga scammer. Doon ka nanakawan mismo. Doon sa, kumbaga sa hotel, pag nagstay ka doon, pag gising mo, lahat wala na. Pati damit, wala. Nanakawan ka talaga. Kaya sabi nga ni Josephus, yung innkeeper, isa sa mga kalakal na, kumbaga, known to be bad. So, aside from that, sa kanyang mga tao, yung sa mga Hudyo, hinagupit siya, di ba? Sa mga Hentil, binato siya at binugbog siya. Sa mga lungsod, madalas ay puno ng mga masasamang tao, immoral at marahas. Lalo na sa mga tulad niyang Kristiyano, panganib sa ilang, yung kagubatan, mababangis na hayop, mga magnanakaw, even yung klima, panganib sa dagat, yun nga, nawasakan na siya ng barko, tsaka panganib sa mga kapatiran, mga huwarang kapatiran. Ito yung naranasan niya sa Corinth. In 27, pagpapagal at hirap sa mga pagpupuyat at gutom at uhaw, madalas walang pagkain, giniginaw at hubad. Yung pagpagal at hirap, ang tinutukoy niya dito yung pagtrabaho niya. Dahil yung trabaho ni Pablo ay gumagawa siya ng mga tent, di ba? So, ang gagawin niya, sa umaga magtuturo yan, tapos pagpagabi na, magtatrabaho na yan. And yung paggawa ng tent, hindi yun yung tent natin ngayon. Yung tent dati, ang doon is labor yan, balat ng hayop yun. Hahatakin nila, tataliin nila, at aayusin nila. At marami pa nga doon, yung panahon na yun, parang may Olympics doon sa Corinth, yung Isthmian Games. So doon maraming mga taong pupunta, lahat sila hihingi ng tent. So si Pablo, yes, maraming kita, pero marami ding trabaho. And aside from that, nagtuturo siya, nag-evangelize siya. Tapos pagdating niya sa Corinth, anong sasabihin ng mga taga-Corinto? Ba't ka ganyan? So, sabi niya, nagpupuyat, gutom at uhaw, kasi minsan walang kita, gutom, uhaw. Madalas na walang pagkain, giniginaw at hubad. Minsan wala talagang matutuluyan si Pablo. Giniginaw at hubad. And in verse 28, bukod sa mga bagay na nasa labas, ako'y araw-araw na nabibigatan sa alalahanin para sa mga iglesia. Ito yung hindi nakikita ng mga tao. Hindi nakikita ng mga tao. Na meron siyang malasakit. Hindi niya pinapakita sa mga tao yung tagumpay niya, pero ang pinapakita niya yung kababaang loob niya, yung pagmamahal niya, yung malasakit niya, at even yung pagkabalisa niya para sa mga taga-iglesia. Yung kanyang superiority bilang isang apostol ay binubuo ng kanyang kababaan ng loob. Hindi niya binanggit yung mga nagawa niyang pagtanim, pagtayo ng iglesia, anumang kahanga-hangang ginawa niya na ginamit siya ng Diyos. Sa halip, ang kanyang pinapakita yung kahinaan niya at kababaan ng loob. Na nag-aalala siya para sa mga taga-Korinto. Hindi siya si Superman na okay lang yan, akong bahala sa inyo, liligtas ko kayo. Hindi, ang ano niya is nag-aalala ako para sa inyo. Nababagabag ako. Hindi ako makatulog. Alam niyo po, yung sinasabi pa nga niya dito, araw-araw. At para sa lahat. Sino ang mahina at ako ba'y hindi mahina? Sino ang natitisod at ako'y hindi nagiinit? Pinapakita ni Pablo dito yung pagkakaiba niya sa mga super apostol. Yung mga super apostol na to siguro iniisip nila, okay lang yan, akong bahala dyan. Dahil noong panahon na yon, uso yung mga Stoics at yung Cynics. Sila yung mga taong ang tamang bagay na gawin daw ay dapat hindi ka maapektuhan ng kahit ano. Yun ang tunay na kalalakihan at yun ang tunay na kapayapaan. So, ang sabi nila, kung nagpakita ka ng pagkabalisa o paghihirap, mali iyon.
Sabi nga ni Diogenes na taga Corinto, isang popular na pilosopo, hindi nagsisiwalat ng kahinaan kahit na kailangan niyang tiisin ang hagupit. Tinuturing niyang walang kabuluhan ang kanyang mga paghihirap. Yun daw dapat ang tao. Yun ang tama. Meron pang isa, si Epictetus, na kasabayan ni Pablo na nagtuturo sa Corinto. Ito ang sabi, mga lalaki, kung papakinggan ninyo ako, saan man kayo naroroon, anuman ang inyong ginagawa, hindi kayo makakaramdam ng sakit, walang galit, walang pamimilit, walang hadlang, ngunit lilipas ang inyong mga buhay sa katahimikan. Ang sinasabi nila, dapat ang malalaki hindi naaapekto. Hindi naaapekto. Sabi nga yung binabasa ko to, uso yun ngayon eh. Alam niyo yung word na yun sa mga kabataan? Nonchalant. Tinuturo ng mga tagang Stoics eh. Dapat nonchalant si Pablo. Hindi. Ang sinasabi ni Pablo, balisa ako, nag-aalala ako, mahal ko kayo. Yung kadalasan tayong mga lalaki, hirap tayong gawin ito. Hirap natin ipakita sa mga tao na nag-aalala tayo. Hirap tayo ipakita na nais nating tumulong, nais nating ipakita na, uy, gusto kitang alagaan. Hindi, tayo. Oh, okay lang yan. Namatayan ka? Okay lang yan. Diba? Lalo na dito sa Pilipinas, inom mo lang yan. Ganun eh. Pero tingnan niyo si Pablo. Nag-aalala ako. Kapag kayo'y natitisod, ako yung nag-aalala. Ayoko. Parang tatay talaga si Pablo eh. Iniisip niya yung kalagayan ng anak niya. Gusto niya ligtas. Gusto niya okay ka lang. Gusto niya tama ang iyong ginagawa. Marami tayong hindi nakikita sa aspeto ng pamumuhay ng isang Kristiyano. Alam niyo po ba kung gaano kabigat buhati ng isang problema ng isang tao? Hindi chismis ay si ano, ganyan. Hindi, yung nandun ka talaga mismo sa problema nila. Nasasabihin mo sa kanya, tutulungan kita. Ano bang nangyayari? Minsan, may mga panahon yung mga pastor natin hindi makatulog. Kasi nag-aalala sila, paano na si ganito? Paano na si ganyan? Kaya mga kapatid, sana maging gracious din tayo sa mga pastor natin. At hindi lang yun. Tayo rin tumulong tayo. Kamustahin natin yung kasama natin. Kasi madami sa atin may pinagdadaanan tayo hindi alam ng iba di ba? So tayo mismo, tanangin natin, brother, sister, kamusta ka? Ano nangyari? Paano ako makatulong? Ano ang itsura ng tagumpay? Ano ang inyong KPI? Ano ang inyong panukat bilang success ang pamumuhay at ang ministeryo ng isang tao? Sinukat ng mga kalaban ni Pablo sa pamamagitan ng kanilang sariling pamantayan at nakita nila kulang daw si Pablo. Bilang tugon naman ni Pablo, hindi sinalaysay ni Pablo kung gaano karami yung kanyang naging mga tagumpay. Sa halip, sinabi niya kung gaano siya nagdusa para kay Kristo. Hindi tinuring ni Pablo na ang kanyang paghihirap at naranasan niya isang katibayan na hindi niya kasama ang Diyos. Sa katunayan, sa pagtingin natin dito, tila ba tinitignan ni Pablo ang kanyang mga paghihirap bilang isang tanda ng karangalan na nagpapakita ng katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. At katibayan din ng kanyang pagtsatsaga at pagpupursigi bilang isang Kristiyano. Kadalasan mga kapatid, sa ating buhay, itinuturing nating tagumpay ang isang pagsisikap natin o yung ginagawa natin kung makuha natin ang gusto natin. 'Di ba? Itinuturing natin lamang itong isang mabuting bagay kung nakuha natin. Pero kung hindi tayo'y nabigo at hindi natin nakuha yung kalabasan na yung resulta na inaasahan natin, ano sasabihin natin? Failure, sayang. Sayang sa oras. Walang kwenta. I'm a failure. Pero yun ba yung paghuhusga o ganun ba yung batayan din ng Diyos kung ano ba ang isang success, isang tagumpay ayon sa Kanya?
Alam niyo po, hinahatulan ng Diyos ang mga actions natin, ang mga ginagawa natin, hindi batay sa kinalalabasan nito, kundi sa panahon na ginagawa natin ito. Naging tapat ba tayo? Tapat ba tayo nung ginagawa natin yun? Nagtiyaga ba tayo? Baka may trabaho kayong gustong makamit. Baka meron kayong isang relationship na gusto nyong i-pursue. Pinagpe-pray nyo yung isang tao. At nagkataon na hindi mo nakuha yung trabahong gusto mo o kaya yung negosyong sinubukan mong buksan ay nagsara. Marahil din yung relasyon na pinagdadasal mo at sinusubukan yung ayusin ay hindi nagkaayos at kayo'y naghiwalay. Marahil titignan niya ito, sabihin niya, isang kabiguan. Para sa iyo, ito isang kabiguan. Siguro sa mata rin ng mundo, ito isang kabiguan. Pero sa mata ng Diyos, iba. Ang tanong nung nangyayari ang lahat ng yun, naging tapat ka ba sa Diyos at sa Kanyang salita? Naging tapat ka ba sa iyong tungkulin bilang isang Kristiyano habang hinahabol mo yung negosyong yun, yung relationship na yun? Kung oo, mga kapatid, hindi mahalaga yung kinalabasan. Ang mahalaga ay naluwalhati ang Diyos at yun ay isang tagumpay. Dahil kayo ay nanatiling tapat. Ibibilang mo ba bilang isang kabiguan para kay Pablo yung nangyayari sa Korinto? Di ba hindi? Kahit ganun sila. Hindi yun kabiguan kasi naging tapat si Pablo habang siya ay nandoon. Kaya huwag kayong magpapanghinaan ng loob, mga kapatid. Kung lahat ng mga bagay na inyong ginagawa ay tila parang nabibigo, parang kulang, sablay na lang ako lagi. Hanggat ikaw ay tapat sa kanyang pagtawag, sa kanyang kasulatan, sa kanyang salita, habang ikaw ay tapat kay Kristo, alam nyo, ang Diyos ay naluluwalhati pa rin. At yun ay isang tagumpay. At yun ang pinakamahalaga. Let's pray. Lord Heavenly Father, thank you so much for this time. Maraming salamat po. Sana po ay pakita niyo sa amin kung ano ba talaga dapat ang mahalaga sa aming buhay. At naway, Lord, maging totoo ito sa amin. We love you. In Christ's name we pray. Amen. Mga kapatid, kagaya ba ni Pablo, kayo rin ay dumaan sa mga matitinding pagsubok? Habang pinagninilayan po natin ang katotohanan ng ating narinig ngayong araw, naway tumingin tayo lampas sa mga kasalukuyang pagsubok at itoon lamang ang ating paningin sa pag-asang darating. Ang patotoo po ni Pablo sa 2 Korinto ay nagpapaalala sa atin na ang pagsunod kay Kristo ay nangangahulugang makibahagi sa kanyang mga paghihirap. Ngunit ngayon ganun din sa kanyang kaluwalhatian. Ang ating mga pagtitiis ay hindi walang saysay. Hinuhubog tayo ng mga ito para sa walang hanggang kagalakan na naghihintay sa kanyang presensya. Kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama rin niya. Roma 8:17. Inaanyahan ko po ang lahat na magsitayo at taglay ang buhay na pag-asa sa ating mga puso. Tumugon tayo na may pananampalataya, yakapin ang daan ni Kristo at sabay-sabay po nating awitin, Jesus, I my cross have taken. Jesus, I my cross have taken, all to live and follow thee.
Savior to human hearts and looks deceive me. Thou art not like man untrue, and while thou shalt smile upon me, God of wisdom, love, and might, foes may hate and friends may shun me. Show thy face and all is bright. Men may trouble and distress me, twail but drive me to thy breast. Life with trials hard may press me, heaven will bring me sweeter rest. Oh, 'tis not in grief to harm me, while thy love is left to me. Oh, 'twere not in joy to charm me, where that joy unmixed with thee. Take my soul, thy full salvation, rise for sin and fear and care, joy to find in every station, something still to do or bear. Think what spirit dwells within thee, what a Father's smile is thine, what a Savior died to win thee. Child of heaven, shouldst thou revive. Hasten on from grace to glory, armed by faith and winged by prayer. Heaven's eternal days before thee, God's own hand shall guide me there. Soon shall close thy earthly mission, swift shall pass thy pilgrim days. Hope soon changed to glad fruition, faith to sight and prayer to praise. Gracious talaga ang Grace Fellowship Church. Nakangiti pa rin kayo sa amin kahit sobrang overtime na tayo. Konting announcements lang po. Sa Thursday po, may PDF Bible study tayo. Yung personal eschatology or basically end times ng individual na tao. Pag-uusapan po natin dito yung kamatayan and yung intermediate state. Ano ba nangyayari sa atin pag namatay tayo? Saan ba tayo pupunta? Saan ba pupunta yung kaluluwa natin? Resurrection, hell, at heaven. Punta po kayo on Thursday dito po at 7 p.m. Tapos pangalawa po, wala pong Golden Ladies Bible Study on Friday. Muling magbabalik daw po sa November 14 na po. So please put your reminders, wala. Baka punta kayo dito, walang tao din dito. Ang ating benediction passage po ay matatagpuan sa 2 Thessalonica chapter 3 verse 16. Ang sabi po dito, ngayon naway mismo ang Panginoon ng kapayapaan ang magbigay sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng panahon at sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumainyo nawang lahat. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy
God bless at ingat po.